Hindi lang pang fans, pang ranking pa. Itaga niyo sa bato, mga kagulat world, dahil opisyal na. Ang ating tennis princess na si Alexandra Alex Ayala ay lumipad na sa kanyang pinakamataas na lipad sa WTA Live Rankings. Matapos ang kanyang makapigil hiningang kampanya sa 2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, opisyal nang tinalo ni Alex ang mga dambuhala ng tennis para maabot ang world number 32. Mula sa kanyang dating career high na number 40, ito ay isang dambuhalang pagtalon na nagpapatunay na hindi lang tsamba ang kanyang husay, kundi bunga ng tunay na bagsik sa loob ng court. Bakit nga ba niyanig ni Alex ang mundo? Dahil sa tournament na ito, pinatunayan niya na kaya niyang lamunin ng buhay ang mga dating kampiyon. Una niyang pinatalsik ang world number 8 at dating Dubai Queen na si Jasmine Paolini sa loob lang ng 2 sets. Hindi pa siya nakontento at isinunod ang Romanian veteran na si Sorana Cirstea na dati nang naging tormentor ng maraming Pinoy players. Sa bawat panalong ito, humakot si Alex ng mahigit 205 ranking points, dahilan para opisyal siyang maging pinakamataas na Filipina tennis player sa buong kasaysayan ng tour. Ngunit ang tunay na gulat ay hindi lang sa points, kundi sa naging banta niya sa mga superstars. Kahit natapos ang kanyang run sa quarterfinals laban sa world number 4 na si Coco Gauff, iniwan ni Alex ang stadium na puno ng respeto. Maging si Gauff ay napabilib at nagpasalamat kay Alex sa pagdadala ng bagong enerhiya sa sports. Isang home court advantage sa gitna ng Dubai dahil sa libu-libong kabayan na nag-cheer hanggang huli. Ito na ang bagong mukha ng Philippine tennis. World class, palaban, at ngayon ay opisyal ng kabilang sa top 32 ng mundo. Ang pag-akyat ni Alexandra Ayala bilang world number 32 ay hindi basta't samba o lucky streak. Ito ay produkto ng clinical execution at mental toughness na parang hindi tugma sa edad niyang 20. Pumasok siya sa Dubai Duty Free Tennis Championships bilang no. 40 sa rankings. Alam niyang kailangan niya ng malalim na run para lampasan ang dati niyang career high na number 40. Malinaw ang mission, mag-level up. At nagawa niya ito sa pamamagitan ng isang war of attrition approach. Hindi flashy, kundi calculated at steady. Sa opening round, nakakuha siya ng break nang mag-retire si Hailey Baptiste. Pero alam ni Alex na ang tunay na test ay darating agad. At dumating nga ito laban kay Jasmine Paolini, ang world number 8 at defending champion. Marami ang nag-isip na dito matatapos ang run ng Pinay, pero dito pa siya mas nag-shine. Ipinakita niya ang defensive masterclass. Ina-absorb ang heavy topspin ng Italian star at pinabalik ito gamit ang signature lefty forehand angles niya. Hindi siya nagpapa-pressure. Instead, pinapagod niya ang kalaban, hinahayaang magkamali sa mahabang rallies. Sa straight sets victory na iyon, kumolekta si Ayala ng 120 ranking points, malaking tulong sa kanyang climb. Pero hindi pa siya tapos. Sa round of 16, hinarap niya ang veteranang si Sorana Cirstea. Dito lumabas ang mas matured version ni Alex. Focused, kalmado, at parang surgeon sa execution. Pinreact niya ang Romanian sa pinaka-critical na moments ng bawat set at tinapos ang laban sa 7-5, 6-4. Hindi ito dominant blowout, kundi smart and timely aggression. Ang panalong iyon ang nagsilbing final catalyst para umakyat siya sa live ranking na world number 32. Para sa isang Filipina na nagsimula ang 2025 sa labas ng top 100, ang pagtalon na ito ay parang rocket launch. 312% ranking improvement sa loob lang ng mahigit isang taon. Hindi lang ito personal milestone, nagpadala rin ito ng shockwaves sa WTA circles sa USA at Europe. Biglang naging seryosong contender ang pangalan ni Ayala sa draw sheets. Ang journey na ito ay patunay na hindi lang raw talent ang puhunan niya, kundi system, strategy, at mental resilience. Hindi siya basta nakipagsabayan, pinag-aaralan niya ang bawat laban, tinimpla ang bawat rally, at ginamit ang bawat opportunity para umangat. At ngayon, bilang world number 32, malinaw na hindi na siya underdog story lang. Isa na siyang tunay na threat sa elite level ng women's tennis. Kung susuriin ang laro ni Alexandra Ayala sa elite level, makikita na hindi ito simpleng athleticism lang. May malinaw na tactical blueprint sa likod ng kanyang pagangat. Laban sa top 10 opponents, nagpatupad siya ng tinatawag na high-pressure baseline system. Ibig sabihin, imbes na maghintay lang sa rally, siya mismo ang nagdidikta ng tempo. Sa mga laban niya, bago ang quarterfinals, nagtala siya ng 67% first serve success rate
at higit 80% ng mga puntos na iyon ay napanalunan niya. Sa tennis analytics, napakalaking advantage nito. Kapag consistent ang first serve, hawak mo ang momentum ng punto. At yun mismo ang ginawa ni Alex, pinipilit niyang mauna sa exchange para hindi na makabawi ang kalaban. Hindi na rin siya basta defensive counterpuncher. Ang ALA system ngayon ay tungkol sa aggressive court positioning. Kinukuha niya ang bola ng mas maaga, pinapaikli ang reaction time ng kalaban, at pinapahina ang power game ng mas malalakas na hitters. Ito ang naging susi laban sa mga veterana tulad ni Sir Stea, na pilitang magkamali dahil sa pressure. Ang pag-akyat niya sa world number 32 ay may malaking strategic value. Dahil dito, may posibilidad na ma-seed siya sa mga susunod na Grand Slams tulad ng French Open at Wimbledon Championships. Kapag seeded player ka, maiwasan mo ang top-ranked superstar sa early rounds. Ibig sabihin, mas mataas ang sansa ng mas malalim na run at dagdag ranking points. Bagamat natapos ang kanyang Dubai campaign sa quarterfinal loss kay Coco Gauff, hindi nito pinahina ang trajectory niya. Sa katunayan, kinailangan pang maglaro sa peak level si Gauff para kontrolin ang match sa gitna ng frenetic Dubai crowd na halos pumapabor kay Ala. Ngayon, si Ala na ang highest-ranked Southeast Asian sa professional era. Ang training niya sa Rafa Nadal Academy ay malinaw na nagbunga, hindi lang technical na husay, kundi championship mentality. Ang direksyon niya, pataas. At kung magpatuloy ang evolution ng kanyang laro, hindi malayong makita natin siyang mas lumalim pa sa Grand Slams at posibleng makipaglaban sa mismong mga alamat ng sport. Sa kabuuan, ang pag-akyat ni Alexandre Ala sa world number 32 ay simbolo ng isang bagong era para sa Philippine tennis. Hindi ito basta resulta ng isang magandang linggo sa tour, kundi bunga ng tuloy-tuloy na paghubog ng kanyang laro, mindset at tactical discipline. Mula sa pagiging outside the top 100 hanggang sa pagiging isa sa top 32 sa mundo, ipinakita niya na ang consistency at strategic evolution ang tunay na susi sa elite level. Ang kanyang kampanya sa Dubai Duty Free Tennis Championships ay nagpatunay na kaya niyang makipagsabayan sa top 10 players at mag-deliver sa high-pressure moments. Hindi na siya basta promising junior. Isa na siyang lehitimong contender sa WTA stage. Ang kombinasyon ng aggressive baseline control, solid first serve efficiency, at fearless court positioning ay nagbigay sa kanya ng competitive edge laban sa mas bihasa at mas mataas ang ranggo na kalaban. Habang papalapit ang mga Grand Slams, malinaw na ang world number 32 ay hindi dulo, kundi simula pa lamang. Kung magpapatuloy ang trajectory na ito, posibleng mas mataas pa ang kanyang marating. At patuloy niyang bibigyang inspirasyon ang susunod na henerasyon ng mga Pilipinong atleta.